Ayan, good afternoon guys. So, we are here live po, live po ulit. Okay. Ito po, no? Si Attorney Harry Roque po nanawagan sa mga sinasabi po na dilawan na suportahan daw sila. So, ito po yung bahagi, sabi nga po ni Harry Roque, suportahan daw po sila. Paano kasi susuportahan ng dilawan, kakamping, ang mga Duterte? Ayaw po ng mga kakamping, ng mga dilawan, si Duterte. So, paano po magiging successful yung mga panawagan nyo? Nakikita po ng mga sinasabi nyo, yung mga pinapanawagan nyo na grupo, nakikita po nila na kay PBBM, kay Marcos Jr., maganda ang ginagawa nito para sa tao, para sa sambayan ng Pilipino. So, hindi nyo po mahihikayat yung mga kakamping, no? Yung mga sinasabi nyo na mga dilawan. Hindi nyo po mahihikayat na pabagsakin ang Marcos administration. Kasi, hindi po sila tanga. Hindi po sila bobo. Okay. Opposition man sila, kumokontra man po sila sa polisiya, no? Pero, ang hangad po kasi naman ng mga grupo na to ay kagandahan sa bansa po natin. So, ang ano nyo po kasi, ang nais nyo pong gamitin, no? Nais nyo pong gamitin ang grupo na to, yung mga kakamping, mga dilawan, no? Ginagamit nyo po, gagamitin nyo yung pwersa na to para mapatalsik ang Marcos. Pero, wag nyo po kasi tawaging dilawan. Kung gusto nyo po na ligawan yung mga kakamping at mga dilaw. Hindi po sila sumasama kasi nakikita po nila nasa Marcos administration, nakikita po nila na nasa tamang landas ang ginagawa ng Marcos Jr. administration. 'Di ba? Ganun po 'yon. So kaya nga po hindi po nagiging successful yung mga isinasagawa nyo pong mga rally sa iba't ibang lugar kasi po wala pong sumusuporta sa inyong panawagan. Maliban na lang po sa mga nauuto po nyo, no? Maliban na lang po sa mga BOBO na mga followers nyo. Paano ba naman? Pag magpakalat naman po kayo ng fake news, sana naman ayusin nyo. Gaya po ito, yung last po, no? Sabi po, nagkaabutan daw ng white substance sa bagong, sa alyansa para sa bagong Pilipinas event. Naku naman! Sino ba naman if ever yung sinasabi nyo na magkakaabutan po publicly? Diyos ko po! Diba? Hindi po kasi BOBO yung mga kakamping. Diba? Sasabihin nyo na naman gagamitin. Kayo po talaga yung manggagamit. Diba? Gusto nyo makuha ngayon ang suporta ng mga kakamping para po sa inyong personal gain. Ito po ay personal gain po ninyo yung sinasabi nyo po. Hindi po kayo susuportan kasi personal gain po ninyo yung hangarin po ninyo. 'Di ba? Kung Duterte o Marcos, pipiliin ng mga kakamping at yung sinasabi nyong mga dilawan, ang Marcos. Kasi nakikita po nila na sa panahon ni Marcos Jr., nasa tamang landas. Nasa tamang landas po. 'Di ba? Hindi po yung mamimeke ka ng video
Paano ka naman susuportahan ng mga kakamping? Hindi naman po yung mga uto-uto. Hindi po sila uto-uto, guys. Hindi po ninyo mauuto ang mga kakamping. Magpapakalat kayo ng fake news. 'Di ba? Na-debunk na naman yung pinakalat yung fake news na sabi nyo white substance. Hindi kayo kakampihan. 'Di ba? Kung gusto nyo manalo o makuha yung suporta ng taong bayan, gumawa kayo ng mabuti. Hindi po yung nagpapakalat ng fake news. Diba? Sa tingin nyo po ba yung mga kakamping susuportahan po kayo, mga DDS? No. Matapos nyong alipustahin, matapos nyo pong matapos yung si BP Lenny sa kanyang termino, 'di ba? Nasaan na ba yung sinasabi na 32 million? 32.2 million if I am not mistaken. 'Di ba? Lagi pong pinagyayabang, lagi po ninyong pinagyayabang mga DDS na meron po kayong 32.2 million. Pero ilang beses na po kayo nanawagan ng people power pero wala pong people. Wala pong power. Wala pong people. Kulang po yung tao na pumupunta sa mga event nyo. No? Akala nyo siguro like sa Liwasang Bonifacio, makikijoin yung mga nagrarally for against Marcos. No, diba? Mas magaling po sila, guys. Hindi po sila magpapagamit talaga sa inyo for your personal gain. Kasi ang pinaglalaban nyo naman po ay para po makaupo si Sara Duterte, para maibalik, no, ang pamumuno ng mga Duterte kung saan there is according sa report, meron pong mga extrajudicial killings. Diba? Hindi po kayo talaga, guys, hindi po kayo talaga susuportahan ng mga kapatid po nating mga kakamping. So kung gusto nyo po talaga na suportahan po kayo, wag po kayo nagpapakalat ng fake news. Ayan. Ang sinasabi po natin sa extrajudicial killings ay dumaan po sa tama naman pong proseso because they are also a human. Ayun po yung kino-call out po nila doon. So they are tao pa rin naman, so kailangan pa rin naman, di ba sabi nga po, defend the constitution, protect the flag. Ano ba ang pinoprotektahan ng mga DDS? Di ba China? Okay lang naman siguro kung ang totoo naman siguro po na biktima po ay mga totoong adik. Sa akin and my personal views, okay lang naman siguro pag ang talagang ang namatay o pinatay o kung ano pong nangyari doon ay totoong adik. Pero there's some reports naman po kasi na hindi naman po lahat ng pinatay o napatay during his term ay totoong gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. So there are some reports po na itinanim yung mga droga na yon para sabihin na gumagamit po siya ng ipinagbabawal na gamot kahit hindi. So yun po yung yun po yung mali po doon, no? Okay naman siguro, pero 'di ba there's a saying na there is always give a second chance, kasi may time naman po na pwede pa rin po magbago. Pero I think ang kailangan po natin na para wala na po yung mga droga na po yan ay yung drug lord, yung mga drug lord. Kasi kahit ilang beses ka manghuli, patayin yung mga sinasabi niyo pong drug addict, kung yung drug lord, di ba? Yung drug lord ay hindi naman po mahuli-huli, so useless din. Kasi hindi po mawawala yung gagamit ng mga
magagamit ng droga kung yung drug lord hindi po nahuhuli. Ayun. Yan, si Duterte drug lord according po kay Gabriel. Ayan po, no. Sa ano po yan ha? Base po yan sa comments po. Hindi po ako yung nagsabi. Okay. So, yun po yung true, no. Mahirap po kasi pinatay mo na lahat para lang masabi na you are against drug. Pero, ang totoo po niyan, yung drug lord, hindi mo naman hinuhuli. Yun po yung problem. It is very true. Kahit patayin mo lahat ng mga gumagamit, kung yung drug lord mismo, hindi mo hinuhuli, so hindi pa rin may stop yung paggamit. So, eto nga po, no, yung latest po na balita coming from Inquirer.net o Philippine Star na meron na naman pong nasabat na 792,000 worth of shabu sa Davao City. Naalala ko po yung sinabi ni Mar Rojas na kung gusto mo daw ng ipinagbabawal na gamot ay nasa Davao City. Yun. So, 'di ba? So parang kung makikita din po natin, no, sa pagdinig po ng Quad Committee, 'di ba? Yung si Michael Yang na economic advisor ni Duterte ay nasasangkot sa illegal drugs. Ayan. So, ayun po yung tanong. Yung economic advisor po ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay nasasangkot po sa illegal drugs, si Michael Yang. And yun nga po, no, nakakapagtaka sa dami ng napatay o namatay sa Davao at meron po sila mga Operation Tukhang base po sa mga statement po ni Las Cañas, no. Bakit hindi pa rin naubos yung mga drug addicts sa Davao? That's a big question. Ang dami-dami na pong reported case. 'Di ba? Meron po sila mga Operation Tukhang as gaya po ng sinabi ni Las Cañas na may mga ganun po sa Davao. Pero bakit meron pa rin mga adik sa Davao? Saan po nanggagaling yung mga illegal drugs po na yun? Mismo po sa lungsod ng Davao po. 'Di ba? Yun po yung nakakapagtaka. Sa tagal-tagal ng operation na isinasagawa ng mga Duterte sa kanilang lungsod, bakit hindi pa rin po maubos-ubos? Hindi pa rin maubos-ubos yung mga drug addicts sa kanilang lugar? That's the question. And yun nga po, 'di ba? 792 worth of illegal drugs ang nasabat. Base po to sa report ng PhilippineStar.com. Kahapon lang po ata yon o the other day po na meron pong nasabat na 792 worth of shabu sa Davao City. Ayun. 'Di ba? Ang hirap naman po kasi. So, ayun guys, hindi po talaga. Ayan, sabi po ni Miss Capricorn, pinaniniwalaan wala naman ang witness ang nakulong. Las Cañas ang Manila pinakamarami. Okay. So, base po sa report, balikan po ulit natin. Ang Davao City, meron po silang major problems po sa rape noong 2016. So, noong 2017, mataas din yung case po nila ng murder. So, itong mga lately nangyari ngayon, ang Davao City ay nagiging tirahan ng mga pugante, no? Yung mga nagtatago sa batas. Bakit kaya sa Davao? Bakit po sa Davao nagtatago o doon po sila tumatakas sa Davao?
Yun yung big question doon eh. Ano pong meron? Base sa report, ang proof na saan? Base po sa report ng philippinesstar.com, base din po sa report ng mindanews.com, ang Davao City meron po silang major problem po sa rape case noong 2016. Base po sa philippinesstar.com report noong 2017, mataas po ang bilang ng murder case sa Davao City. Base sa mga report ng mga mainstream media nitong mga nagdaang buwan, ang Davao City ay nagiging sanctuary ng mga pugante. Ito po ay hindi po gawa-gawa ng inyong lingkod. Ito po ay base sa mga report ng mga mainstream media at ng mga credible news organization. So, hindi po gumagawa ng anong kwento-kwento lang ang inyong lingkod para po pasamahin ang mga Duterte o ang Davao City. Ito ay base po sa inilabas na report ng mga credible news organization sa bansa. Hindi po tayo basta-basta gumagawa lang ng kwento. Ito po ay base sa mga inilalabas na balita ng mainstream media. Na totoo naman, bakit po natin tinatanong kung ang Davao City ay sanctuary na po ba ng mga pugante? Kasi ang Farmally Brothers doon po sa Davao City nag-escape, no? Si Alice Go, doon din po sa Davao City. Sino pa? Ang iba pa doon, yung pag-issue ng 1,200 birth certificate para sa mga Chinese nationals. Sa Davao pa rin po. So these are not propaganda. These are based on the reports of the mainstream media and other credible news network here in our country, like the Philippine Star. Mga broadsheet po yung mga nagsabi ang mga ito. So, pwede nyo po i-check. Meron naman po kayong phone ngayon para po yung sinasabi po natin na 2016 ang Davao City ay may mataas na rape case. Pwede nyo po i-search ngayon yan. Base po yan sa report ng MindanaoNews.com. Base naman po sa report ng Philippine Star noong 2017. Mataas din ang bilang ng murder case sa Davao City. Ito po ay hindi po gawa-gawa ng inyong lingkod, kundi ito ay base lang sa report ng mga pahayagang pinagkakatiwalaan sa ating bansa. Ayan na po. Meron naman po kayong phone, meron naman po kayo sigurong load, meron naman po kayo sigurong data to search sa Google. Sabay-sabay po nating i-search noong 2016 na ang Davao ay may maraming kaso ng rape. 2016 para po makita po mismo ng inyong mga mata na ang Davao City ay may mataas na rape case noong 2016. Pagkatapos nyo naman po i-check dyan, i-check nyo din po. Wait lang. Hindi po tayo gumagawa ng mga kwento. We are not engaged in propagating fake news. What we are saying is a fact. So, meron po kayong mga phone, meron po kayong mga Android,
alam nyo naman po siguro gumamit ng Google search. Yan. Hindi po yan chismis po. Dapat po ang fina-follow po natin mga credible news organization. Kasi hindi naman po basta-basta po mag-publish ng mga balita o news article ang isang news organization without verifying those kind of data. So, yun po yung tinatawag po natin na credible news network organization. So, kung chismis lang po yan, tapos wala pong ebidensya, these are fake news. Never for bias. Paano mo naman po sasabihin po kasi na bias? Hindi nga po pwede mag-report ng chismis. Hindi po pwede mag-report ng chismis. Kailangan magbigay ka ng patunay doon sa sinasabi mo. Hindi po sila yung maghahanap. Hindi po kasi ganon yung pagbabalita. Kailangan you are responsible sa iyong gagawin na news article. 'Di ba? Parang yung sinabi, 'di ba? Sabi po ni Sara Duterte, hindi daw po siya nagkalagwas. Ni-report daw ng mga credible news organization 'yon. Pero 'di ba, meron po siyang statement na highlight niya daw yung kalagwas. Hello. Ayun nga po no. Ay hindi. Ano to? Etong salamin po, filtered nakukutan po kasi ako kasi pag yung normal na eyeglass, hindi ko po siya pango kasi ako. Opo. Filter po to, sir, filter. Yes po. Ayun po naman po, no, sabi ko nga po, no, pwede po kayo, gamit naman po ang inyong phone, meron po, libre po mag-search, no, libre po mag-search sa mga nagsasabi po na bias, libre po kasi kayong mag-search, yes, you have the power to do a research, no. Hindi po kasi pwede po magbalita ng fake news, ma'am. Ganun po kasi yung mga journalist. Nag-aral po sila, meron po sila yung code of ethics. Meron po silang sinusunod sa pagsulat po ng mga news article. So you could not publish an article na that is something na hindi na chismis lang. Buti kung nasa showbiz industry tayo, no? Pwede 'yon. Kung siguro kung gusto mong mag-showbiz, ayun, pwede ka sino daw itong artista na to? 'Yun. Pwede siguro 'yon pag sa showbiz kasi showbiz ka for entertainment. Pero ang news iba kasi, 'di ba? So kailangan mo mag-present ng evidence para po yung balita. So, ganun po kasi, hindi po siya parang nagblablag ka lang na sabihin mo ganito. It's not. So, it's a higher, meron po sila yung sinusunod na code of ethics in journalism po. Yung mga nasa media po talaga. Wait lang guys, meron lang ako meron tinatanong, hindi ko alam. Wait lang. Okay. Sa TikTok pala yun. Okay. You could not say, yun nga, gaya po ng sabi ko po, no, hindi po talaga sasama yung mga kakampi sa mga Duterte kasi hindi naman po sila uto-uto. Hindi po sila uto-uto. Alam po nila na yung time po na yung State of the Nation address ay yung pinakalat nyo po na fake news, na pulveron video. Alam po ng mga kakampi na this
are AI-generated video. Alam din po nila ng mga kakampi na ang mga Duterte supporters ay mahilig magpakala ng fake news. And of course, syempre, nakikita talaga ng mga kapatid po nating mga Leni supporters, mga Aquino supporters na this administration is truly sa kanyang gustong mangyari sa bayan na umunlad ang ating bayan. So doon pa lang suportado na ng ating mga brothers and sisters that are supporting to Leni Robredo, Reza Hontiveros, supporting Trillanes, supporting the Makabayan Bloc, because 'di ba nakikita naman nila siguro na Marcos Jr. administration is better than Duterte administration. So ayun po siguro yung nakikita po natin na bakit sa dami-dami na po ng mga rally na isinasagawa ng mga Duterte group ay hindi pa rin po nagiging matagumpay, no? So katulad po yan sa kay Pastor Apollo Kibuloy. So I think kung gusto niyo makuha yung suporta ng mga mga Leni supporters, no, I think yun nga po sana, no, sinuko nyo dapat na si Pastor Apollo Kibuloy for the investigation in the Senate. So yun po talaga. So hindi nyo po talaga makukuha yung suporta ng mga kapatid po nating Leni supporters, Trillanes supporters, Reza Hontiveros, Makabayan Bloc, kasi nga po nakikita po nila na mas maganda ang nangyayari ngayon, nasa tamang landas ang Marcos administration. So yun, ayan. So ayan po guys, pasensya na po guys kung hindi po kayo talaga susuportahan ng mga kapatid po natin kakamping. And of course, syempre, dapat ganito gawin mo, Harry Roque, no? Hindi mo sinasabi ng mga dilawan. Kasi para mong minamaliit kung gusto mo makuha yung supporters ng mga Aquino supporters. Yan yung tamang term para siguro mahikayat mo sila. Hindi yung tinatawag mo pandilawan. Gusto mo na pumanig sila sa inyo, pero tapos sasabihin mo mga dilawan. So parang kasi ang nangyayari kasi pag ganun yung tawag, para mo silang nilalait. So I think Attorney Harry Roque, pag manligaw ka, ganon. Sinusuka ng mga loyalista, mga Duterte. Okay. For me po kasi when election 2016, sa totoo po, hindi ko po binoto si Rodrigo Roa Duterte. I voted Grace po in 2016. Because I do believe kasi noon pa lang nakita ko na si Rodrigo Roa Duterte kung paano siya magmura. So, syempre, hindi ko talaga gusto yung mga nagmumura na tao. Yes po. Hindi ko siya talaga binoto. Pero, nung nanalo na po siya as Pangulo po natin, syempre, sinuportahan pa rin naman po natin si Duterte. Kasi siya po yung president po natin, diba? So, whatever our political views po noon, nung natapos na po yung election, time na po ng pag-unlad, so, I gave my support to former President Rodrigo Roa Duterte. But honestly, I did not vote Rodrigo Roa Duterte in 2016. Okay. Yes. So there are a lot of things naman po, no? Kasi pagtapos na yung election, supposedly dapat nagkakaisa na po tayo kasi tapos na yung election Yun po sana yung mangyari, 'di ba? Tawag dito, nangyari na dapat yung gusto ng ating mahal na Pangulo na si Marcos Jr., no, si Apo BBM. Kung ito lang mga DDS ay wala po silang mga personal interest, mga personal gains, 'di ba? Ayan, gustong-gusto na po ng mga
mga supporters ng Makabayan, ng mga supporters ng mga Leni Robredo, supporters ni Risa Hontiveros. Kasi, di ba? So, ang tumiwalag is, ano? Wala, nanonood lang ako sa'yo. Ayan, yung tumiwalag po yung mga DDS because of their personal gains. They want to steal the seat of the presidency. So, yun po, hindi po talaga magtatagumpay ang mga Duterte supporters talaga. Kasi, hindi nga po, gaya po ng sabi ko, hindi po BO-BO ang mga Leni supporters. TC All Mabuhay. Ayan po, coming from Erlinda Biberly. Sabi po ni Memi Ems, di ka sure. Ano pong masasabi mo sa sinisigaw ni Attorney Quanson na bangang-banga daw? Ibig sabihin ba, hindi to totoo yun? I think, do you have we are in a democratic country, but sabi ko nga po, kayo po yung nag-aakusa, kung sino po yung nag-aakusa, siya po yung magbigay ng kanyang ebidensya. Yun po. Yun lang po yung sagot ko po doon. Kung kayo po yung nag-aakusa, kayo din po yung magbigay ng ebidensya po. Ayan. So, sure kami na ilang paso ng mga loyalista at penklawan ang mga Duterte. So, I think, alam nyo po, no, yung mga supporters po ni Leni Robredo, nakikita po natin na solid pa rin ang suporta ng mga tinatawag po nating kakamping, no? Ayan po yung nakikita po natin. So, almost 16 million yun. Magsi 16 million po ata yung supporter ni Leni Robredo na ang nais pong mangyari ng mga Duterte supporters ay magkaroon ng faction. Supporters ng Leni Robredo, faction ng Trillanes, ng Risa Hontiveros. Ayan. So, I'm with Leni. Yan po, sabi po ni JDD1049. So, I think si Ma'am Leni Robredo ay tatakbo po sa local seat sa Naga kung hindi po tayo nagkakamali. Pero, let's see po kung ano pong mangyayari sa October 1, sa pagitan po ng October 1 to October 8. Kasi doon po yung filing of candidacy ng mga politiko na nais po magserbisyo po, no? So, nais ko lang pong linawin po, no, sa mga hindi pa po nakarehistro sa COMELEC po, hanggang September 30 na lang po. So, hanggang bukas na lang po yung pwede pong magparehistro. Base din po sa inilabas ng COMELEC, hindi po sila mag-i-issue ng COMELEC affidavit po by tomorrow, September 30. Kasi po, feeling po nila, ako na magsasabi, feeling po kasi namin, feeling ko po kasi, kaya po suspended yung pag-i-issue ng COMELEC affidavit. Ano ba yung tawag doon? Affidavit po ba yun? COMELEC affidavit. Because of marami pong mga hahabol po para sa last registration po sa COMELEC. Ayan po guys, kung gusto nyo pong mabilang ang inyong mga boses at mabigay ang gusto po ninyo, no? So, punta na po tayo bukas sa malapit po na branch ng COMELEC po sa inyo. Dala-dala po ninyo dapat ang inyong mga valid ID po para po ang inyong boto sa 2025 sa May 12 ay mabilang po. Ayan. Hello po kay Luisito Dolor. And ganun din po kay Tata. Ano po masasabi mo sa korupsyon sa kasalukuyang administrasyon ngayon? So, meron po ba tayong nakikitang korupsyon? As if wala pa po tayong nakikitang korupsyon. So, I think malalaman po natin yan kung meron pong mga lumabas. Pero parang wala naman po. So, kaya wala po akong masabi kasi I think wala naman pong nangyayaring korupsyon ngayon. Ayan. So, sa mga kapatid po natin, no, sa hindi pa po nakapagparehistro po sa COMELEC, magtungo na po sa COMELEC po bukas. Last day na po tomorrow. Ayan.
Wala, laki ng salamin mo, bulag ka sa corruption. These are, TikTok, tawag dito, sticker ba to? Paano ko po makikita yun, sir? Saan mo po ba nakikita yung data? Meron ka po bang data? If you have the data po, you can file. Kasi alam nyo po, ang nasa Korte Suprema po, ay almost lahat po appointed po ni Rodrigo Roa Duterte, ang nasa Supreme Court. Paano po? Ano ba yun? Ano pa yung issue po ninyo? Give us a fact. Diba? Hindi lang po tayo base sa mga vlogger na meron pong mga personal gains. Mga DDS, may mga personal gains po. Diba? Kung makikita nyo, may mga content creator na po sila na nandun sa China. Can you talk some insertion at some agency? Go to government website. Luisito Dolor. From Luisito Dolor. Thank you po sa nag-heart. Hindi ko po alam kung sino po yan nag-heart. I'm not familiar yet masyado sa TikTok services. Hindi ko po makita kung sino po yung nagla-like. Ayan. Thank you for sharing my live po, GDDD1049. I really appreciate po sa mga nag-heart po sa ating live. Hindi pa kasi ako masyado talaga dito. So, ayun. Iniwan ko na po si Facebook. So, mas maganda po kasi dito sa TikTok. I really enjoying having TikTok live here. Ayan. Oy, sa mga hindi po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po and hit the notification bell, Lakay Regang Bulletin or Lakay Bulletin po. Maraming salamat po. Sana po makapag-subscribe po kayo kahit paano doon sa aking YouTube channel. Ayan. Ayan po, guys, no? Hindi mo kasi pwedeng sabihin na may corruption nangyayari. Kasi tapos wala ka namang pruweba. Hindi po kasi ganun. So, if you think you have enough evidence, pwede po kayo mag-file ng case. Alam naman po natin na almost nasa Supreme Court ngayon ay mga appointed po ni Duterte. Wala pa pong appointed si Marcos Jr. sa Supreme Court. So, almost lahat po na nakaupo ngayon sa Korte Suprema, mga appointed po ni Duterte. Ayan. Let's see, di ba? So, all Filipino are blind at corrupt government. What is this government? Who po? Gaya nga po ng sabi natin, no? Yung mga brothers and sister po natin na mga Leni supporters, magagaling po ang mga yan, no? HUR. So, I think there is a certification na wala naman pong ganun nangyayari. So, nababasa lang po natin ay mga paninira, no, na wala naman pong mga ebidensya. So, that's it. So, they just want to lihisin yung mga ginagawang pong pag-iimbestiga ng lower chamber dahil nga po 'di ba yung kanilang pambato ay super po talaga na iniimbestigahan sa Kongreso. Kaya po ang ginagawa ng mga content creator na panig po sa kanila ay ilihis po na yung kongreso na to, yung committee na to ay mga corrupt. So, yun po yung diversion tactics na ginagawa ng mga content creator po. Kasi 'di ba, under investigation po kasi yung ano po nila, sinusuportahan nila. So, it's a diversion tactics. Kung meron po silang mga ebidensya, then go, 'di ba? Meron po silang mga SALN. Pwede po kayong mag-lifestyle check.
yung mga SALN po nila. Pero 'di ba, si Rodrigo Roa Duterte, Sara Duterte, ayaw po maglabas ng Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. SALN, 'di ba? Ayaw po nila. Ang mga Duterte ayaw po nila maglabas ng SALN. 'Di ba? Huwag po tayo maging hipokrito. Mga Duterte ngayon hindi po naglalabas ng SALN. Ay, guys. 'Di ba? Si Duterte ngayon ayaw po maglabas ng SALN. So it's a diversion tactics po para po masabi na yung mga nag-iimbestiga po in the age of legislation, ang ginagawa po talaga kasi ng lower Congress, no, lower chamber is to in the aid of legislation. So they are not pinpointing that this Duterte, no, is connected with this. Ayan. Pag nasa gobyerno ka, required po yung SALN. O, diba? Labasan nga ng mga baho. Mayayaman na sila. They could purchase anything they want. Mayaman na sila. They earn their degrees. They earn their money. What is the ground para ilabas ang SALN? I think lahat naman po required po as long nasa public as a government official ka. Required po 'yun. Wait lang, i-search po natin ma'am ha. Ma'am crematorium kung ma'am ka po o babae. Pag lalaki ka sir, i-check po natin sa Google. So hindi pa po ako masyadong expert. With the help po ng Google, i-search po natin. So what is the ground para ilabas? Grounds for what do you call this? Issuing SALN. Sabi po kasi dito no, sa Bureau of Treasury PH, to enjoin all public officers and employees to declare and submit SALN, contain a true and complete declaration of assets, liabilities, and net worth. So medyo tamad ako magbasa. So 12 pages po to ng PDF and PDF file. So pwede nyo pong i-download po para kayo na po magbasa kasi tamad po ako. Tapos balitaan nyo na lang din po ako. Then after that, 'di ba? Habang we do live, basahin po natin. Ayan, ayun nga po to, sir, no? Sabi ko nga po, pakibasa na lang po para sa akin. Tapos kung yung sino po yung gusto nyong i-highlight para po nababasa din po natin. Ito po, tamad po ako magbasa. 12 pages po yan. Ida-download po sa PDF file. No? Tamad po ako magbasa ngayon. Kung gusto nyo po, pwede nyo pong i-download, i-share nyo po ngayon sa akin para mabasa po natin. Tapos, kayo na din po yung sumagot sa tanong po ninyo. Ayan po. Tamad po kasi ako magbasa. Yan o. Meron po siyang 12 pages po na ida-download. 12 po yan. Ayan, like and share at follow to support Lakay Regan Bulletin at subscribe na rin. Yan po. Maraming salamat po for promoting and supporting Lakay Regan Bulletin. So 3 years na po kami sa Lakay Regan. 3 years na kami. Ako lang pala. Ako po lang kasi nagmamayari. Ako na lang po nagmamanage po sa aking page. So it was started on September 25, 2021 yung Lakay Regan Bulletin. And our WhatsApp Pinas na originally po Kapuso Celebrities po, October 3 po ata yun, October 10, 2021 to show support the candidacy of Marcos Jr. Po nung election period. So we started as Apo Lakay Bulletin, no? So yun, Apo Lakay Bulletin po kasi yes, Apo Lakay Bulletin po yung pangalan po ng page ko po noon. Tapos I changed the name to Lakay Regan Bulletin kasi po
ang nangyari po no ay yung issue ng Eat Bulaga at ng TVJ. So nag-focus po ako nun sa issue po ng Eat Bulaga at ng TVJ. So ayun po, ang daming mga syempre Marcos supporters na why you are using the Apulakay tapos mga ganito. So I decided to change it to Lakay Regan Bulletin because my nickname po sa La Union is Regan, and kasi lagi po ako nagkakasakit nung bata po ako, so kaya po Lakay Regan Bulletin. It was formerly Apulakay Bulletin. Why Department of Finance share 30 million from DOH fund to infra funds? It's all Filipino health benefit. I think they already issued a statement po dyan, ma'am. Pwede nyo pong basahin yung kanilang statement. Naglabas na po ang gobyerno na ang statement po dyan, Ma'am Luisito Dolor. Sir Luisito Dolor, sorry po. Nag-issue na po dyan yung gobyerno, no? So, bakibasa na lang po yung naging statement po nila. Kung ang tanong mo din naman, yung pagbebenta ng Philippine Gold Reserves, pakibasa na din po yung statement po ng Bangko Sentral, no? Para po tama po yung nakukuha yung information. They already issued a statement kasi inunahan na po kita. Kasi bakit tatanungin mo ulit regarding po sa pagbebenta ng Philippine Gold Reserve. So ayan po, may mga statement na po ang gobyerno po natin at ng BSP Central, no, o ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kasi baka tatanungin mo ako doon. So pwede nyo pong ma-check yung kanilang official statement. Mas maganda po kasi pag nababasa po ninyo yung kanilang mga official statement. Kasi pag official statement, ibig sabihin galing na po mismo doon sa agency po. Ayan, no? So, ayan, no? So, sasabihin naman po natin kung in our own views, di ba? So, ganun. Ay, thank you guys. Medyo sumakit na yung likod ko. Medyo napahaba po ata yung oras ng pagla-live po natin. So 48. Why the president without command at HOR corrupt congressman? They are legislators, they are independent body. So in the aid of legislation, House of Congress will do an investigation in the aid of legislation. Ayan po. Pwede nyo naman po siguro mabasa sa paulit-ulit lang po sinabi po na House of Representatives yung ginagawa po nilang pag-imbestiga ay in the aid of legislation. So there are corrupt congressmen, I don't know. If you have po evidence, pwede po kayong mag-file ng mga cases po sa ombudsman po ata. Kasi hindi ko naman pwede po sabihin na may corrupt. Wala po akong ebidensya. Sa tingin mo, meron kang ebidensya, then go, file. File a case para doon sa sinasabi niyong corrupt. Tama po. Kung sa tingin nyo, meron pong corrupt na congressman or members of the House of Congress, meron pong mga proseso po dyan. So, magtungo lang po sa mga proper court na pagsasubmitan ng mga reklamo po ninyo.
What did you say at Okada's scam at Romualdez? Hindi po kasi ako nagbabasa po doon sa Okada. So, I'm not familiar with. So, I do not want to give you my views on that because I don't have enough knowledge. So, hindi ko rin po siya binasa kasi hindi rin po ako interesado. Ayun po, guys. Ayan, no? Wala po kayong mapipiga po sa akin. Ayan. Kasi, hindi po kailangan pwede na sumagot po tayo na acting as like spokesperson. Kasi hindi naman po tayo tagapagsalita po nila. Kung gusto po ninyo makuha yung mga mga issue na yan, then ask them directly. Because I'm not their spokesperson. I'm not the person involved. So, I could not answer po your question po na nais nyo pong itanong. Kasi, hindi naman po ako spokesperson po nila. Okay. Ayan, so it's already 3:52 Philippine Standard po yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. So meron na lang po tayong natitira na 8 minuto bago po mag-end o AM.
Uy, may ano to. Ayan, so nagkaroon ng ano. Uy, kababasa ko lang to, no? So, Chinese spy Xi Jiang attended state dinner of Duterte for Xi Jinping. Okay. So, medyo mapapaaga po yung pag-end ng live po natin. Ay, it's already 3:55, so meron pa po tayong 5 minutes. Pero kailangan ko na patayin. Okay. Ayan. Okay. Ayan, so kailangan ko na po magpaalam sa lahat po ng nakisama po sa aming live. Maraming salamat po. Ayan. Ayan po. Sa mga hindi pa po naka-follow sa aming Facebook page, Lakay Regan Bulletin, Lakay Regan Bulletin 2.0, Lakay Bulletin, Lakay Public Affairs, Lakay Baskita, and Kakwentuhan Mo, Romel Dakpano Vlog po. Pwede na po kayong mag-follow and like po. Yan po. You could also follow us in X or Twitter po at Lakay Bulletin. Thank you guys po sa mga sumama po na aming live. Maraming salamat po. Ito po ang inyong logcode, si Lakay Regan. Okay. Ang aking personal account ay Romel Dakpano po. Maraming salamat. Good day po.